Nakakandado na nga, sira-sira pa nang makuha ang mga life vests sa lumuwog na MV Kirsten 3 sa Basilan, ayon sa ilang survivor. Overloading din daw ang vessel. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Kriminal at hindi lang administratibo. Yan ang gustong ipasampang kaso ni Senate Public Services Committee Chair Raffy Tulfo sa mga itinuturong responsable sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Umakyat na sa 52 ang nasawi sa trahedya. Una nang sinabi ng Transportation Department na posibleng overloading ang punot dulo nito. Pero ayon daw sa testimonya ng mga tripulante sa Coast Guard, hindi naman overloaded. Ang suwestyon ngayon ni Tulfo. Reckless imprudence resulting to multiple homicide, yun dapat ang ikakaso sa kanila bukod sa admin case. Kasi ang admin, sisibakin mo lang yan. O baka suspendin mo lang and then lilipat lang sa ibang istasyon. Baka meron tayong pinagtatakpan dito. Dapat din daw magkaroon ng checking ang malalaking barko kung ligtas pa ba itong bumiyahe. Pero sabi ng Maritime Industry Authority o Marina, kulang daw sila sa tao para gawin yan. Nasa 100 lang daw kasi ang surveyors nila. Pati nga policy sa pagkaluma-lumang mga barko, walang mailatag ang ahensya. Holy Jesus, so kahit 100 years, hindi yung pag-retire pa rin? Inaaral pa po namin ngayon. Pero Inaaral pa rin? we Alam mo kung gaano ka-stupido, sorry for the word, napaka-stupido nyo dyan sa Marina. Samantala, present din sa Senado ang kaanak at isa sa mga nakaligtas sa trahedya. Kwento niya, mabagal ang ikinasang rescue operations ng Allison Shipping Lines, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lumubog na Roro. Substandard din daw ang mga gamit sa barko, maging ang life vests. Hindi po to isolated na MV Tricia Kirsten lang. Lahat po, ganito na po talaga ginagawa ng Allison sa Zamboanga, Zambasuta region. Kaya po, hinihingi namin revocation of license talaga. Hindi po nila pwedeng sabihin na sinungaling kami. Ganyan din ang kwento ng mga survivors sa pagdinig naman ng House Committee on Transportation. Sabi ng isang nakaligtas sa trahedya, sira-sira at nakakandado ang mga life vests sa barko. Yung cabinet po ng life jackets nakalock po. So we had to forcefully open it. Kinailangan din pong sipain ng ibang passenger para ma-open lang po. Pagkakuha po namin ng life jacket namin, naka-double knot po siya. Nakaganon po siya very tightly. And pagka-open po namin ng life jacket, sira po. Hindi lang yan. Bukod sa higit 300 pasahero at hindi pa matukoy na bilang ng mga wala sa manifesto, lumalabas din na sa cargo deck pa lang, sobra-sobra na raw ang sakay ng lumubog na Roro. Meron niyang 6 na 10-wheeler na puno ng sako-sakong bigas, 2 pang 6-wheeler, 1 dosenang motor at ilan pang sasakyan. Wala rin daw nag-check ng ticket. Hindi rin daw dumaan sa timbangan ang mga truck. Sagot dyan ng Philippine Ports Authority. Hindi po natin mababantayan talaga yung aktwasyon ng mga individual kung yan ba ay palulusutin o palalampasin nila. Hindi lamang po PPA ang nagpapatakbo ng pantalan. Napakarami pong moving parts at moving elements dyan at kapag nagkaroon po ng pagkakataon na kontsabahan dyan, doon po tayo nagkakaproblema. Kaya ang pinagtataka ng mga kongresista, bakit hinayaan pang maglayag ang mga barko ng Allison, gayong ilang insidente na rin ang kinasasangkutan ng kumpanya. Gaya ng nasunog na MV Lady Mary Joy noong 2023 kung saan higit 30 ang nasawi. I agree with you that kailangan na po siguro i-suspend. Systemic na po yung nangyari ngayon. Thank you, Deputy Administrator. Ang pinupunto ko lang naman kung hindi nangyari, itong insidenteng to, yung Allison na yan, tuloy-tuloy pa rin na makakapaglayag. Sasabihin niya ng Allison, our ships are seaworthy, safe for voyage. And dyan mga biktima Tapos sasabihin nyo, safe for voyage. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Merimon Reyes, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.